Noong kaedad mo ko, pinagharian ko ang buong arena sa loob ng 20 taon at nanatiling kampiyon sa mahabang panahon. Hindi ko namana ang kaharian na ito kung isa akong talunan. Balang araw, magiging malakas ka para kunin ang korona ko. Pero hindi pa ngayon. Ngiting sabi ni Haring Argo. Medyo nayabangan si Jericho pero hindi na siya sumagot. Sinuot na lang niya ang helmet at ganoon din ang kanyang ama. Sabay nag-ready stand sila. Handa ka na ba? Tanong pa ni Haring Argo. Handa na. Tugon ni Jericho. Kinuha niya ang kalasag sa isang kawal, ngunit hinampas siyang bigla sa ulo. Medyo huli na ang reaksyon ni Jericho pero nasalag niya pa rin ito. Gulat na napatitig siya sa ama nang umiti lang sa kanya. Dito niya napagtanto na seryoso ito kaya kailangan niya ring seryosohin ang laban nilang mag-ama. Akala ko ba sabi mo handa ka na? Saad ni Haring Argo at inundayan muli ang anak. Nablock ito ni Jericho. Naglaban sila. Sunod-sunod na atake ang pinatikim ni Haring Argo pero nasasalag lang ito ni Jericho gamit ang kalasag niya. Siya naman ang umatake. Umindayog ang espada niya sa paat katawan. Naiwasan ito ni Haring Argo. Nagpatuloy sila sa paghahampasan ng mga armas habang binabantayan ni Javier ang mga kilos at galaw nila. Pinipigilan niya kaagad ang laban kapag may napapansin siyang kakaiba sa kanila. Tahimik lang ito na nakatayo sa may gilid ng stands kasama si Mang Rigor habang palipat-lipat din ang tingin sa mag-ama. Nagtapo ng 2 hiwa si Haring Argo kay Jericho. Hinarang ito ng kalasag ni Jericho na parang tinapik lang niya ang atake habang umaatras siya ng bahagya at biglang inikutan ng ama. Nagulat si Haring Argo nang nasa harapan na mismo nito si Jericho. Subalit hindi nagpadaig si Haring Argo. Umikot din ang hari pero mabagal ang reflexes ng katawan niya. Hinihingal ka na ba, ama? Kutsa pa ni Jericho sabay pinaikot sa kamay ang espada. Lumapit si Haring Argo ngunit sinalubong lang nito ang magkakasunod na right strikes ni Jericho. Napapaatras si Haring Argo sa malulupit na strikes ni Jericho habang sinasalag nito ang mararahas na atake. Gamit ang puwersa na nagmumula pa sa paa ay biglang itinulak ni Jericho ang ama gamit ang kalasag. Nawala ng balanse si Haring Argo at bumagsak sa lupa. Napangiti si Prinsesa Raya. Ang mga paa mo, yan ang iyong kahinaan, ani Jericho. Galit tuloy na hinataw si Jericho ni Haring Argo habang ito ay bumabangon mula sa pagkakabagsak. Tumalikod dito at pasuray-suray na naglakad. Hinihingal na tinapon nito sa lupa ang kalasag at helmet niya. Lumitawang pawisang mukha ni Haring Argo habang nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Jericho. Natigilan naman si Jericho. Pinagmasdan niya sandali ang ama. Nagmistulang mahabag ang damdamin niya at nakaramdam siya ng awa. Tinanggal rin ni Jericho ang helmet niya at saka siya tumingin sa mga tao. Nakita niya ang bawat ngiti sa mga mukha nila habang pinupuri siya ng mga to. Hindi na napigilan ni Jericho ang makaramdam ng lungkot. Naguguluhan siya at napapaisip ng malalim. Tinapunan niya ang helmet niya sa lupa, ngunit bigla siyang sinugod ni Haring Argo. Napansin niya ito at nasalag. Sunod-sunod na taga ang pinakawalan ni Haring Argo, pero walang ginawa si Jericho kundi iwasan na lang at i-block ang mga atake. Nagduck siya sa lupa kasabay ng pagdistansya kay Haring Argo. Kanina lang ay gustong-gusto niyang ipahiya ang ama sa harap ng maraming tao pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang mapansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Panay na sugod si Haring Argo ngunit iniiwasan lang ito ni Jericho. Kasabay ng kanyang pag-iwas ay iniiwasan niya rin na masaktan ito. Nahahalata niya sa itsura ng ama na determinado talaga itong manalo. Kaya umatras na lang si Jericho. Halos naliligo na sa pawis si Haring Argo at sobrang hinihingal na sa pagod. Subalit panay pa rin ang atake nito kay Jericho. Pinapakita pa rin nito na kaya pa niyang makipagsabayan kay Jericho kahit na sumusuko na ang kanyang katawan.
Pansin ni Jericho na pagod ang ama niya, kaya hindi na nagdalawang isip pa si Jericho at isang marahas na atake mula sa ilalim ng indayog ni Haring Argo ang pinahintulutan niyang tumama sa kanya. Nakabig ang espada niya at nadisarmahan siya ng ama. Bumagsak sa lupa si Jericho na nakataas ang mga kamay habang nakatutok sa kanya ang espada ng ama niya. Sandaling nagkatitigan ng mag-ama. Maya-maya pa ay ngumiti si Haring Argo at biglang inalok ang kamay kay Jericho para tulungan siyang makatayo. Naghiyawan naman sa tuwa ang mga tao na halos mapaiyak na sa eksena ng mag-ama. Itinaas agad ni Haring Argo ang espada matapos siyang magwagi at tanghaling nanalo sa laban. Nagkunwaring masaya si Raya, ngunit halatang dismayado ito sa nangyari. Tila nag-usok ang bagang niya sa resulta ng laban. Napabuntong hininga lang din si Jericho bago umalis. Nakasalubong pa niya si Javier sa may entrance kasama ang tiyuhin nito habang palabas siya ng arena. Kita ang ngiti ni Javier. Magaling ang ginawa mo, pero hindi naman ito siguro kabawasan sa'yo. Wika pa ni Javier. Kundi ko lang siya, ama. Umalis si Jericho na malungkot. Hinayaan na lang ito ni Javier. Pasok na sa huling laro ang hari. Kailangan mong mag-alala kung sino ang susunod niyang makakaharap. Sambit naman ni Mang Rigor habang nakatingin sa arena. Nagulat si Javier nang matanaw niya si Daniel na pumasok sa arena. Nagkatitigan sila ng mga mata. Gulat at lungkot ang naramdaman ni Javier dahil tila nabaliwala lamang ang mga ipinayo niya kay Daniel. Nais man niya itong pigilan, subalit tila ang binata na ang pumili ng kanyang tatahaking landas. Nakipaglaban si Daniel sa loob ng arena, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang lebel na mandirigma na ang makakaharap niya. Isang lalaking matangkadang humarap at makakatunggali ni Daniel. May malaki itong katawan, kayumanggi ang kutis at tila bihasa na sa pakikipaglaban. Nababalutan ng balabal ang kanyang ulo. May suot na damit na nakakover ang armor sa panlabas na baluti nito. Isang mahabang palakol ang daladala ng lalaki at tila hindi nagbibiro sa hilat siya pa lang ng itsura nito. Halos kasing talim ng kutsilyo ang titig kay Daniel na para bang kakatayin na ang binata. Pagtunog ng bell, nagsimulang mag-ikutan sina Daniel. Mabilis at malikot ang mga mata ng lalaki. Tila pinag-aaralan ang galaw at kilos ni Daniel. Parehong nakahawak ang mga kamay nito sa palakol habang hinihintay na sumugod si Daniel. Pero kalmado lang si Daniel. Inoobserbahan rin niya ang galaw ng kalaban. Tangan ni Daniel ang espada niyang ginamit niya sa mga nakaraang laban, pati na ang korteng bilog na kalasag niya. Sandaling nag-ikutan sa isa't isa hanggang sa bigla na lang sumugod si Daniel at umunday ng atake. Dalawang hataw ng taga ang tinanggap ng lalaki mula kay Daniel, ngunit lahat ng ito ay nasalaglang ng mandirigma. Tumaga uli si Daniel pero nakaiwas ang lalaki. Gumanti ito at winasiwas ang kanyang palakol. Nakatalon si Daniel at nagtapon din siya ng atake ngunit sinalo lang ng palakol ang atake niya. Napaatras si Daniel ng ilang dipa, kasunod ay nagkaikutan muli ang dalawa. Sandaling nagpapakiramdaman sa isa't isa hanggang sa bigla na lang sumugod ang mandirigma. 3 hataw ang pinamalas nito kay Daniel. Nasasalag ito ng kalasag ni Daniel, subalit sa bigat ng palakol ay napapaatras si Daniel sa impact. Talon at iwas ang nagagawa ni Daniel sa walang tigil na paghataw ng lalaki. Nakaramdam tuloy ng pag-aalala si Javier sa sitwasyon. Siguradong di kakayanin ni Daniel ang kalaban niya ngayon. Marahas at malupit ang mandirigma. Halatang sanay na sanay ng pumatay ng tao. Sa bawat kilos at galaw pa lang nito ay mahahalata mong eksperyensyado na siya sa larangan ng pakikipaglaban. Masasabing liyamado ito kung ikukumpara kay Daniel. Ngunit ang isang bagay na nakakabit kay Daniel ang siyang magbibigay ng lakas para manalo sa laban.
Tatlong sunod-sunod na taga ang muling kinain ng kalasag ni Daniel na naging dahilan para mapaupo nito ang binata. Tihayang napahiga sa lupa si Daniel. Lumapit sa kanya ang mandirigma subalit biglang umilaw ang mga mata at singsing ni Daniel. Dahil dito, naslide sa lupa ang lalaki. Dali-daling tumayo si Daniel at hinampas sa muka ang lalaki. Ngunit naiharang kaagad nito ang kanyang palakol. Umibabaw agad si Daniel sa kalaban. Nag-ubusan sila ng lakas. Lumalabas ang mga ugat sa ulo at leeg ng lalaki na mahahalatang gumagamit talaga ito ng puwersa para pigilan lang si Daniel. Nagugulat siya sa lakas ni Daniel na parang sinaniba nito ng 10 lalaki. Sinipa niya si Daniel sa tagiliran. Nakawala siya at nagawa niyang mapatumba uli si Daniel. Tumayo agad ang lalaki sabay hinataw sa katawan si Daniel. Nablock ni Daniel ang atake at nagtagisan muli ng lakas ang dalawa. Buong puwersang tinutulak ng mandirigma ang kanyang palakol na nais hiwain ang leeg ni Daniel gamit ang sarili niyang espada. Unti-unting bumababa ang talim at malapit na sa leeg ni Daniel ang espada niya. Lalo pa itong diniin ng lalaki para masagad ng husto ang lakas ni Daniel. Bago pa man maputol ang ulo ni Daniel ay ginamit niya ang kapangyarihan ng singsing. Nagulat ang lalaki nang magkulay dilaw ang mga mata ni Daniel. Kinabahan ito, ngunit hindi na siya nakareact nang bumaga ang handle ng kanyang palakol at napaso siya sa sobrang init. Nabitawan niya ang palakol. Napahawak ito sa nalapnos na kaliwang kamay at lumayo kay Daniel. Subalit hindi niya napansin ang pagtayo ng binata kasabay ng mabilis na pagtapon nito ng taga. Bumagsak ang lalaki na hawak ang nakabukang leeg. Sumisirit ang mapulang dugo sa lupa habang tumitirik ang mga mata ng lalaki. Tuluyan itong namatay, nadala ang lihim ni Daniel matapos itong kapusin ng hininga. Namatay itong may galit at puot sa puso dahil dinaya siya sa laban. Tinaas ni Daniel ang espada niya para ipagmalaki ang tagumpay. Naipanalo niyang uli ang laban sa pamamagitan ng hiram na kapangyarihan. Tuwang-tuwa ang lahat sa pagkapanalo niya maliban kina Javier at Mang Rigor na dismayado sa ginawa ni Daniel. Bumaling si Mang Rigor sa pamangkin. Akala ko ba sinabi mo nga atras na siya? Wika ni Mang Rigor pagka-uwi nila sa bahay ni Javier. Yun din ang iniisip ko, sagot ng binata. Kailangan nating bigyan ng babala ang hari. Inilagay ni Mang Rigor ang gamot sa lamesa. Hindi pwede, tutol naman ni Javier. Bakit mo ba siya pinoprotektahan? Medyo galit na sambit ni Mang Rigor. Alam mo kung ano ang gagawin ni Argo kapag nalaman niya to, sagot ni Javier. Gumagamit si Daniel ng mahika para sa kanyang sariling pakinabang. Sinisiraan siya nito. Ilalason siya. Saad ni Mang Rigor. Hayaan mo na lang akong kausapin siya. Ako nang bahalang pumigil dito. Wika ni Javier. Natatakot ako na baka huli na ang lahat. Kinakabahan si Mang Rigor na baka nilamon na ng kapangyarihan ng singsing si Daniel. Lumapit si Javier upang makiusap pa ulit sa tiyo Rigor niya. Gusto talaga niyang tulungan si Daniel at kumbinsihin itong umatras. Dahil naiintindihan niya kung bakit ito ginagawa ni Daniel. Gusto niyang mailihis ito sa maling paniniwala. Gusto niyang ipakita na mali ang kanyang ginagawa. Bigyan ito ng pangalawang pagkakataon upang magbago. Talikuran ang kapangyarihan ng singsing na hindi naman nararapat sa kanya. Alam ni Javier na mabuting tao si Daniel. Alam niyang nasa loob pa rin nito ang konsensya at takot. Ang takot na kumitil ng buhay. Kaya umaasa siyang maililigtas pa rin niya si Daniel. Tiyo, pakiusap. Hayaan mo akong kumbinsin siya ulit. Itinuro mo sa akin kung para saan ang mahika. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maging mabuting tao kung ano ako ngayon.
Nariyan ka palagi upang tulungan at gabayan ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para makausap siya. Gagawa ko ng paraan. Mahabang litanya ni Javier kay Mang Rigor. Iniwan niya na ang tiyuhin sa bahay at gumawa na lang ito ng mga gamot para sa mga sugatang mandirigma. Dali-daling pinuntahan ni Javier si Daniel para kumbinsihin itong mag-withdraw na sa laban. Sa kabila ng buhos ng ulan sa labas, ay kumaripas pa rin si Javier sa tavern upang makausap lamang si Daniel. Umaasa din siyang pakikinggan siya nito. Pagbukas niya ng pintuan, naabutan niyang maingay ang bar. Nagsisiksikan ang mga tao sa loob ng bahay inuman na tila ba may isang bagay na pinagkakaguluhan. Naririnig niya ang boses ni Daniel, kaya napaisip siya. Hinawi niya ang isang upuan at nakipagsiksikan sa karamihan. Hindi nga siya nagkamali dahil mula sa gitna ng bar ay nakita niya si Daniel na nakaupo sa ibabaw ng lamesa habang ikinukwento sa lahat ang mga peke niyang karanasan sa buhay at pakikipaglaban. Gumagawa siya ng mga kwento na malayo sa katotohanan para hangaan siya ng lahat. Mga kwentong barbero na tanging sa malikot na isipan niya lamang naglalaro. Ngayon, maraming taong nagtanong sa akin, paano siya nadapa gayong wala namang tumulak sa kanya? Ang sagot ko, pinagtripan ko lang siya ng ganon. Ibig kong sabihin, malakas ako. Hindi mo lang napapansin at namamalayan. Kwento ni Daniel na nakangiti. Tumangu-tangu lang ang marami na naniwala agad sa mga kasinungalingan niya. Tila tuwang-tuwa ang mga ito sa mga karanasan di umano ni Daniel at kumbinsido talaga sila na may ibubuga ang binata. Gumuhit ang gulat sa mukha ni Daniel nang namataan niya si Javier sa karamihan. Naglaho ang ngiti sa labi ni Daniel. Bumaba sa lamesa si Daniel at umakyat sa kanyang kwarto sa itaas. Sinundan naman ito ni Javier. Sinara niya ang pinto pagpasok niya. Tungkol saan na naman ba ito ha? Tanong ni Daniel habang nakatalikod kay Javier. Ang kalaban mo. Baka akala ko na gusto mong malaman na buhay siya. Napalingon si Daniel. Ayos lang ba siya? Usisa pa ni Daniel. Sa tingin ni Tio ay makakaahon siya. Ngunit may posibilidad din na hindi siya swertihin. Paliwanag ni Javier. Maaaring akong nasugatan o napatay kung di ko yung ginawa. Sambit ni Daniel. Akala ko ba hindi ka nalalaban? Mataas na boses ni Javier. Halatang nagpipigil lang siya ng galit. Umiling-iling si Daniel. Dahan-dahang binuka ang mga braso ni Javier. Nakita mo naman ang reaksyon ng mga tao ngayon. Pinapakita nila ang paggalang sa akin at lubos akong natutuwa. Hindi mo alam kung gaano yun kahalaga sa akin. Ani Daniel. Alam ko, naiintindihan kita. Tugon ni Javier. Hindi dahil wala kang alam. Wika ni Daniel. Natigilan si Javier at tumingin ng diretso kay Daniel. Huminga siya ng malalim na sinundan ng pagbulong ng isang spell sa nakatikom na kamao. Dahan-dahan na nilapitan si Daniel habang nakakuyom pa rin ang kamao. Unti-unti niyang binuksan ang kamay at ipinakita kay Daniel ang isang maliit na apoy sa kanyang palad na kasing laki lang ng apoy ng kandila. Pagkahalong gulat naman at pagkamangha ang gumuhit sa mukha ni Daniel. Tila hindi ito makapaniwala sa nasasaksihan. Tumingin siya kay Javier na medyo hindi masaya ang mukha. Malungkot ang ganito upang maging mas makapangyarihan kaysa sino mang taong kilala mo. Ngunit kailangang mamuhay na parang anino. Para maging espesyal ka at kailangang magpanggap na tanga. Alam ko ang pakiramdam mo. Naintindihan kita, Daniel. Mahabang wika ni Javier. Sa paraang ito ay umasa siya na makumbinsi si Daniel na umatras. Kung gayon, naiintindihan mo na kung bakit kailangan kong lumaban. Kung mapatay ko si Argo, hindi ka ba masisiyahan? Ilan na ba sa ating mga kauri ang namatay sa mga kamay niya? Ilan pa bang buhay ang aagawin niya? Panahon na para lumaban sa kanya ang mga katulad natin. Tumutulo ang luha ni Daniel. Masakit para sa kanyang sabihin ito pero wala siyang magawa dahil ito talaga
ang gusto niyang gawin. Ang maging malaya, bigyan siya ng paggalang at irespeto ang karapatan niya. Gusto niyang itrato siya ng maayos ng mga tao na nakakasalamuha niya araw-araw. Daniel, pakiusap. Nasambit ni Javier. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin kung anong dapat na gawin. Pasigaw na sabi ni Daniel. Kailangan mong matutong gamitin ang mahika para sa kabutihan. Yun ang tunay na layunin nito. Talikuran mo na ang iyong paniniwala. Wala ka na sa sariling kabuluhan. Sagot naman ni Javier. Mas lalo siyang naawa kay Daniel. Mukhang tuluyan na ngang sinakop ng singsing ang pag-iisip nito. Tila nilamon na siya ng buo. Ang kapangyarihan ng singsing ang nagbibigay ng kasamaan na siyang nagdudulot sa kanya para maging masamang tao. Hindi na tuloy malaman ni Javier kung ano pa ang gagawin, kung paano papipigilan si Daniel. Unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Hindi ko nababaguhin kung sino ako. Maaari kang maging isang utusan at magkunwaring mas mababa kaysa sa kanila. Ngunit hindi ako katulad mo. Litanya ni Daniel. Hindi yun ang ginagawa ko. Pinipigilan kitang maging masama. Alam kong nariyan pa rin ang Daniel na nakilala ko, ang matulungin na si Daniel. Sambit ni Javier. Hindi. Pinagtatanggol mo nga ang hari. Pinoprotektahan mo ang isang tao na papatay sa iyo balang araw. Sigaw ni Daniel. Tila na balot na ng galit at puot ang puso niya. Ikaw ang pinoprotektahan ko, Daniel. Hindi siya. Sagot naman ni Javier. Matagal ka nang nagpapanggap na talagang nakalimutan mo na kung sino ka. Ani Daniel. Hindi totoo yan. Sabay iling ni Javier. Hindi ba? Sarkastikong sabi ni Daniel. Hindi nga sabi. Pagdidiin ni Javier. Pwes, oras na ng isang taong gumawa ng pagbabago para sa mga katulad mo at sa akin. At kung masyado kang mahina, akong gagawa nito para sa'yo. Umalis si Daniel at pumunta sa ibaba para lunurin ng alak ang sarili. Naiwan si Javier na tulala at hindi nakareact. Tila nasapul siya sa mga sinabi ni Daniel, kaya umuwi siya sa bahay na mabigat ang loob. Kinagabihan, hindi pinatulog si Javier ng pag-aalala niya para kay Daniel. Ilang oras na siyang nag-isip ng magandang paraan o gagawin. Walang ano-ano'y bumangon siya sa kama at tahimik na lumabas ng kanyang silid. Nadatnan niya na tulog ang tiyuhin sa kama. Kaya maingat siyang lumabas ng bahay pagkatapos ay binagtas ang kagubatan upang umakyat sa ibabaw ng burol na malapit lang sa Terraveda. Pagkaakyat ni Javier ay tumingala siya sa langit at tinawag niya ang dakilang dragon. Maya-maya pa'y sa gitna ng bilog na buwan, natanaw ni Javier ang isang maliit na korteng ibon na lumilipad ng mabilis patungo sa kinaroroonan niya. Kumalat ang buhangin at hamog sa paligid nang makalapag ito sa lupa. Nagsisimula na sana akong umasa na nakalimutan mo na ako eh. Wika ni Gamora. Sa tingin ko hindi. Nakangiting sagot ni Javier. Napayakap siya sa sarili ng baluti ng malamig na hangin ng katawan niya. Ngunit ang problema lang sa'yo batang mang tatawas. Gusto mong makipag-usap pero ayaw mo namang makinig. Sa huli nating pagkikita ay mas pinili mong baliwalain ang aking payo at sawayin ako. Nagtatampong wika ni Gamora mula sa pang-o-overrule sa kanya ng binata. Alam ko, pasensya na. Nahihiya si Javier. Hindi dapat abusuhin ng isang tagapag-amo ang kanilang kapangyarihan. At anong sadya mo para ipatawag ako sa pagkakataong to? Tanong ni Gamora. Isa kang nilalang ng mahika at isang nilalang lamang ng mahika ang maaasahan ko na maunawaan nito. Lalabanan bukas ni Argo ang isang batang salamangkero sa torneo. Gusto ni Tio na pigilan ko siya sa paggamit ng mahika at isumbong sa hari. Pero kung gagawin ko yon, may pagkakataon na ibitay siya. Mahabang salaysay ni Javier.
Ang iyong piniling desisyon ay mahirap, batang mangtatawas. Ngunit kung ikaw, tulad ko'y palaging umaasa na si Jericho ang magdadala ng bagong bukas. Isang bagong bukas kung saan ang mga katulad mo at ako ay igagalang muli. Kung makita niyang pinatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng paggamit ng mahika, titigas ang puso't isipan niya at kamumuhian niya ng tuluyan ng mahika. Pahayag naman ni Gamora. Kaya nga dapat tayong gumawa ng paraan. Saad ni Javier. Ang makita ang isa sa iyong kauri na mamatay ay hindi isang madaling bagay. Ngunit lahat ng malalaking pakikibaka ay nangangailangan din ng sakripisyo. Kinalulungkot ko, batang mangtatawas. Nais ko sanang tumulong sa iyo, ngunit sa pagkakataong to, ay wala rin akong magagawa. Malungkot na sabi ni Gamora. Kung ganon, ang ilang mga pagpipilian ay nakasalalay na sa akin at isa sa mga ito ay ang dapat kong piliin. Bumuntong hininga lang si Gamora. Ngumiti lang din si Javier na tila ba nauunawaan na niya ang gustong iparating ni Gamora. Malungkot na tinalikuran ni Javier ang dakilang dragon at tahimik siyang umalis ng burol. Naghahanda si Haring Argo kinaumagahan sa kanyang silid para sa pagtatapos ng torneo mamaya nang biglang pumasok si Jericho sa loob ng kwarto. Naparito ko para batiin ka. Wika ni Jericho. Laban sa isang bata. Tila dismayado si Haring Argo sa makakalaban niya habang inihahanda na niya ang kanyang espada. Pero nakarating siya sa huling torneo kaya huwag mo siyang mamaliitin. Sagot ni Jericho. Jericho, kahit ikaw ay kayang-kaya mo siyang talunin kahit nakapiring ka pa. Sabay senyas ni Haring Argo sa kanyang alipin at lumabas na sila ng silid. Naiwan si Jericho na di nakareact ngunit sa halip na sumama ang loob ay inintindi na lang niya ang ama. Sa kabilang dako, tinitignan naman ni Daniel ang espadang ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Nakuha niya ito mismo sa loob ng armory matapos makolekta ang mga armas na ginamit ni Hugo sa mga nakaraang laban nito. Mistulang kumikinang ang espada sa sobrang talas at kintab nito. Pinapaikot ito ni Daniel sa kanyang kamay habang binabalanse niya ang tamang paghawak dito. Isang straight at right strike horizontal muna ang ginawa niya bago niya inilagay sa scabbard ang espada. Lumabas ng armory si Daniel at kalmadong nagtungo sa arena ngunit bago makapasok sa entrance ay namataan niya si Javier sa di kalayuan na nakatitig sa kanya. Ipinilig ni Javier ang kanyang ulo para hindi na siya tumuloy. Nagtaas ng kilay si Daniel ng may banta at pumasok na nakangisi. Nagpalakpakan sa tuwa ang mga tao sa stands nang makarating sa arena si Daniel. Sabik na silang mapanood ang huling yugto ng torneo. Pinagmamasdan ni Jericho mula sa entablado si Haring Argo at si Daniel na magkaharap na sa gitna ng arena. Isinuot ni Haring Argo sa ulo ang helmet niya sabay hinugot ang espada niya sa scabbard. Para sa kalwalhatian! Sabay buong pride na itinaas ni Haring Argo ang espada sa ere. Para sa kalwalhatian. Sumaludo pabalik si Daniel at hinanda na rin ang sarili sa laban. Pagkatapos ng isang araw na paghahanda ay nagharap na nga sa huling yugto ang dalawa. Marami ang nakatutok sa kanila dahil ito na ang huling round ng torneo. Sa kabila ng mga dinaanang laban at pagsubok ay nagharap na rin sa wakas ang dalawa. Kaya ina-anticipate talaga ito ng napakaraming manonood. Buong mamamayan ng Terraveda ang nag-aabang sa dalawang mandirigma. Dito na rin malalaman kung sino sa kanila ang halimaw sa larangan ng pakikipaglaban. Nag-umpisang mag-fighting stance ang dalawa nang bumatingting ang bell sa gilid ng stands. Nagtitigan muna sila sa isa't isa bago umpisahan ang laban. Nagsimula ang laban nang biglang salakayin ni Daniel si Haring Argo at nagpakawala ng right strikes subalit binanggalang ito ng kalasag ni Argo. Hindi bumao ng espada ni Daniel
dahil gawa sa purong metalang kalasag ni Haring Argo. Ngunit dalawang magkasunod na straight ang binitawan ni Daniel, pero kinabig lang ito ng espada ni Haring Argo. Nabitawan ni Daniel ang espada niya. Pinulot ito ni Daniel kasabay ng pag-ilaw ng singsing niya. Nakita ito mismo ni Javier at bahagyang napaisip siya kung ano ang susunod na gagawin ng binata. Tumaga si Haring Argo subalit nakaiwas agad si Daniel at bumaon sa lupa ang espada ng hari. Sinubukan nitong hugutin ng hari subalit nahirapan siya dahil nakabaon ng ilang pulgada sa lupa ang dulo ng espada niya. Sinamantala ito ni Daniel. Lumapit siya kay Haring Argo at nagpakawala ulit ng right strike. Sumigaw si Daniel, ngunit nagulat siya nang biglang lumipad ang kalasag niya at tumilapon sa malayo. Napatingin siya sa paligid at nakita si Javier na pinipilig ang ulo upang sabihin na itigil na ang laban. Pero sadyang matigas si Daniel. Tinuloy pa rin ang naudlot na pag-atake at desididong tapusin si Haring Argo. Nagsalpakan ng dalawang espada nang mahugot ni Haring Argo ang armas nito. Magkakasunod na kating straight ang tinapon ni Haring Argo. Sinasalag ito ni Daniel paatras habang sumagitsit sa hangin ang ingay ng mga espada nilang nagbabanggaan sa ere. Isang nakakagimbal na sorpresang right strikes ang binagsak ni Haring Argo sa ulo mismo ni Daniel. Nablock ni Daniel ang atake ngunit dahil sa impact ay napaluhod siya sa lupa. Sadyang dinidiin ng hari ang puwersa para bumigay si Daniel. Halos bumitaw na si Daniel dahil nararamdaman na niya ang bigat ng katawan ng Haring Argo. Hindi na niya kayang kontrolin ang balanse kaya wala siyang choice kundi gamitin muli ang kapangyarihan ng singsing. Mabilis na umilaw ang mga mata ni Daniel at buong puwersang itinulak ang espada. Mabilis na bitiwan ni Haring Argo ang sandata sa isang puwersang sumalubong sa kanya. Animoy itinulak siya ng isang malaking tao. Tumilapon ang kanyang espada sa malayo. Dahil dito, sunod-sunod na taga at hiwa ang tinamo ni Haring Argo na nasasalag naman niya gamit ang kanyang metal na kalasag. Napapaatras na lang si Haring Argo habang naghahandang maghatid ng buong puwersang overhead attack si Daniel nang may bilis at layuning patumbahin ng hari. Isang hammer jam na may kasamang horizontal strikes ang nilabas ni Daniel. Nakakagimbal na pag-atake gamit ang forte sa pinakamalakas na bahagi. Mistulang binayo ng malaking maso si Haring Argo nang tanggapin niya ang pinagsamang atake ng hammer jam at strikes. Bumagsak sa lupa si Haring Argo habang nakaharang sa dibdib ang kalasag nito. Napatayo si Jericho sa pag-aalala nang makita ang sitwasyon ng kanyang ama. Sinamantala naman ito ni Daniel. Hindi na nagpaligoy-ligoy na undayan ng saksakang hari na nakahiga. Tumagos ang dulo ng espada nang iharang ni Haring Argo ang kanyang kalasag. Nagulat ito sa talas ng espada na animoy isang karayom na tumuhog sa seda. Lalong dumidiin ang espada nang gamitin ni Daniel ang singsing. Unti-unting napapalapit sa mukha ni Haring Argo ang blade. Pinaling niya ang ulo para hindi siya mahagip ng talim sa may pisngi. Tila galit na galit si Daniel habang nag-uubusan sila ng lakas ng hari. Sinusubukan niyang hugutin ang espada nang di nawawala ang isang bit. Pero hindi niya ito matanggal. Napatingin muli siya kay Javier na pinipilig ang ulo sa kanya. Nagngit-ngit si Daniel sa galit. Sa sobrang inis ay tinapakan niya ang kalasag at sinubukang bunutin ang espada. Ngunit kahit anong subok niya ay ayaw talagang matanggal. Tumilapo ng ilang metro si Daniel nang itinulak siya ni Haring Argo. Napatihaya siya sa lupa. Habang naghahanap ng armas ay nakita niyang bumangon si Haring Argo at kinuha nito ang kanyang espada. Napatayo kaagad si Daniel tsaka mabilis na tinakbo ang kalasag niya na nakatiwangwang sa stands. Pagkapulupot sa kalasag ay hindi niya inaasahan na magtatama muli ang mga mata nila ni Javier. Natigilan saglit si Daniel. Parang tumigil ang oras sa paligid niya nang magtitigan sila ni Javier.
Dito niya napuna ang malungkot na mga mata ni Javier na patuloy na pumipigil sa kanya. Dito na siya nakaramdam ng lungkot at pagsisisi. Dito niya na na-realize na mali ang kanyang ginagawa na dapat na niyang itigil sa laban. Subalit mukhang huli na para dito. Natauhan agad si Daniel nang sinugod siya ng hari at hinampas sa likod. Nakalingon si Daniel. Nasalag ni Daniel ang atake pero sinundan pa ito ng ilang mga hataw ni Haring Argo. Kaya walang nagawa si Daniel kundi umatras ng umatras. Kung ano ang parehong pag-atake ang ginawa niya sa unang bugso ay gayon din ang ginawa ni Haring Argo habang binabalanse ang pinsala. Pinapanatili lamang ang aktwal na target sa kanyang peripheral range. Bumayo ito at biglang ibinaba ang armas sa ibabang bahagi ng kalasag. Sa paraang ito, ang huling pag-atake ay magkakaroon ng karagdagang lakas o potensyal na ataking nakamamatay. Gumagana sa iba ang simpleng trick attack na ito, subalit hindi madalas mangyari sa isang close quarter combat. Natumba si Daniel sa malakas na impact at nabitawan niya ang kalasag. Lumapit si Haring Argo kasabay ng pagtutok ng espada kay Daniel. Hindi nakareact si Daniel. Natulala lang ito habang nakatingin kay Haring Argo. Hindi siya huminga at tila naghihintay na lang sa kanyang katapusan. Pero hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Biglang umatras si Haring Argo at humarap sa kanyang mga tao. Nakahinga ng maluwag si Javier sa nangyari. Akala niya ay tatapusin na ng hari si Daniel. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang magsitayuan ng mga tao at magpalakpakan. Nagsigawan ng mga manonood na nakasaksi sa matinding laban. Bumangon si Daniel at umupo sa lupa. Pinagmasdan niya si Haring Argo na paikot-ikot sa arena habang nakataas ang kanyang espada. Tila proud siya na siya ang nanalo sa laban. Sa kabila ng lahat, tinanggap ni Daniel ang pagkatalo. Tumayo siyang malungkot at lumabas ng arena.